Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Boaz. Nabanggit po dito ang pagliliwanag ng lampara. Katulad po ng drama na napanood po natin sa Fortress Prayer Meeting tungkol po sa pag-iilaw ng lampara o kaya ng morning devotion, na sa kabila man ng mga unos o kahit sa panahon ng COVID ay nagkaroon pa rin po tayo ng morning devotion araw-araw. Ito po ang dapat nating gawin hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang bawat isa po sa atin ay mga pari ngayon sa mga maharlikang pari, tinaguri ang maharlikang pari sa mga panahon na ito. Pinapakita po nito na bilang lingkod ng Diyos, dapat po tayong maging malinis. Dahil dapat po nating gawing seryoso ang pagsunod sa Diyos at ang pagsunod ng kanyang mga mandato. Dito sinabi, sisindihan ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga ang mga lampara at dapat tiyakin na lagi nagnininga sa mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat sundin ang tuntuning ito hanggang sa susunod na mga henerasyon. Nabanggit po dito kung gaano kadaming tubig at langis ang dapat na gamitin. Pagkatapos bawat linggo ay dapat na mapalitan. Hindi lamang po ayon sa pisikal kundi maging din sa espiritual. At sa verse 7, nabanggit po ang mga handog na dapat susunugin at dapat po itong maging kumpleto sa harap ng Diyos. Dahil ang mga handog na ito ay para na sa Diyos at hindi na para sa tao. Pagkatapos itong mahandog, ang mga ito ay ipagkakaloob sa Diyos. O kaya hayaan ang tao na kainin ang mga ito. Sunod ay nabanggit po ang frankincense upang sunugin ang mga magbigay aroma sa mga handog susunugin. Sa mga kaloob na ito, ang pinapakita ng Diyos ay dapat po tayo makibahagi upang maranasan ang kanyang presensya. At sa prosesong ito ay dapat po tayong maging malinis. At mula naman verse 10 hanggang 23 ay tungkol po sa ating pong buhay o kaya ay komunidad. Dito nabanggit ang parusa sa palalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa ng isang likod ng Diyos. Dahil kanya pong hindi nasunod ang ikatlong mandato ng Diyos. Sa mga panahon na iyon, sino mang gagamitin ang salita ng Diyos o kaya ang kanyang pangalan sa maling paraan ay napaparusahan, kung kaya naman ang taong ito ay naparusahan.
Dito narito ang pagpaparusa sa mga nanalait sa Diyos at nagdudulot ng pinsala sa kapwa. Ipinapakita po nito na dapat po tayong magkaroon ng banal at maayos na ugnayan sa Diyos at maging sa kapwa. Naway pagpalain po tayong lahat upang magkaroon ng buhay na nakabukod at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kabanatang ito ay napaka-espesyal. Sa atin pong pagbabasa ng Leviticus, tungkol po ito sa kabanalan na mayroon ng Diyos. Ang Diyos ay ang ama ng lahat ng espiritu, uri ng espiritu. Ang Diyos ay nangungusap sa mga Samaritano at dapat po nating purihin ang Diyos ayon sa espiritu at katotohanan. Alam ng Diyos ang bawat nating motibo at bawat nating iniisip. Ngunit ang Diyos na ito, ng Espiritu, ay siya ding tagalikha. Ayon sa realidad ay atin pong nakikita ang kalooban ng Diyos. Nabanggit sa libro ng Leviticus ang mga kalooban, mga itinalagang handog ng Diyos at itinalagang pista ng Diyos. Kahapon ay nabasa po natin ito. Nabanggit ang tungkol sa pista ng bagong taon o kaya ng Rosh Hashanah, ang Sukkot, ang Pentecost, ang pagtutubos at marami pang iba. Pagkatapos sa araw ng taglamig, ang lahat ay magkakaroon ng pahinga para sa pagtanggap ng ani. Ang lahat ay ayon po sa kaparaanan at pagkakataon na ibinibigay ng Diyos.
Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng mundo. Mula sa kanyang pagkakalikha, makikita po natin ang Panginoon, makikita po natin ang kanyang kabanalan at kalwalhatian. Kung pag-uusapan po natin ang tungkol sa kabanalan, alam po natin na ang lahat ay mula sa Panginoon at siya ang pinakamataas sa lahat. Sa paglikha ng Diyos ng bawat pagkakataon, ng bawat panahon, siya ay lumalakad kasama ng tao sa kasaysayan ng mundo. Ngunit siya ay higit pa sa kasaysayan. Ngayon, tayo po ay nabubuhay sa taong 2026. Ngunit ang Diyos ay naroon na kahit mula pa noong 2026, mula sa nakaraan, hanggang sa hinarap, hanggang sa panahon po natin ngayon. Maaring hindi po natin alam kung anong mangyayari pagkatapos ng ilang mga taon, ngunit ang Diyos, sinasabi niya na siya ay naroon na. Siya ang mangangalaga sa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Isang libo ang taong nakaraan bago ang pagdating ni Hesu Kristo ay naganap po ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto. At sila ay dumaing sa Diyos. Sa kanilang pagdaing sa Diyos, kanila pong sinabi na napakahirap ng kanilang buhay sa Ehipto. Dahil lagi silang pinapahirapan at inaalipin ng mga taga-Ehipsyo, ngunit sa kanilang pagdaing, naroon ang pagtulong ng Diyos na sana'y tulungan sila. Pagkatapos ang mga Israelitang ito ay nanirahan sa inilis sa Ehipto, niligtas mula sa Ehipto para makapagtungo sa lupang pangako. Pagkatapos ay dinala ng Diyos ang mga Israelita sa lupang pangako. Makikita po natin dito na kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kasaysayan. Hindi niya po inalis ang mga Israelita sa Kanaan ng walang dahilan. Dahil makikita natin mula pa lamang sa istorya ni Abraham, tulad ng lupain ng Sodom at Gomorrah, ito ay puno ng kasalanan. Kaya naman binalaan na ng Diyos si Abraham na kailangan niyang sirain ang mga lugar na iyon. Ngunit nanalangin si Abraham. Sa nagdagdaang mga taon na ito,
nagsimulang sundan ng mga Israelita ang paraan ng Ehipto pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Moses na sirain ang mga Diyos-Diyosan na naroon at pinaalalahanan sila na ang Diyos na lumikha sa kanila at nagligtas sa kanila ay mas higit na mataas kaysa sa anumang mga Diyos-Diyosan. Bago pa man umalis sa mga Israelita sa Ehipto, naroon ang 10 salot at ito ay para buwagin ang paniniwala ng mga Ehipsyo at maging ng mga Israelita pagdating sa mga Diyos-Diyosan na naroon. Katulad ng pagtawid ng anghel ng kadiliman, ng kamatayan, kung saan nilalampasan nito ang bawat pintuan na nabarhiran ng dugo dahil ito'y pagpapakita na ang nasa loob nun ay mananampalataya ng Diyos. Ngunit nakita ng lahat ang mga pangyayaring ito. Sa naunang siyam na salot ay hindi kinakailangang makita ng mga Israelita mga ito, ngunit sa ika-10 salot ay dapat po silang gumawa ng bagay o kaya hakbang at iyon ay ang pahiran ng dugo ang kanilang mga pintuan upang maligtas sa pagdating ng anghel ng kadiliman. Dito ipinapakita na sa atin pong pagpasok sa kalooban ng Diyos, nangangailangan pa rin po na magkaroon tayo ng bahagi upang mapangyari ito. Katulad ng pagpunta natin sa simbahan, dapat po tayong makibahagi sa mga gawain. Higit 600,000 mga Israelita ang umalis sa Ehipto sa mga panahon na iyon. Katulad po sila ng isang malaking hukbo nang sila'y umalis sa Ehipto. Pagkatapos ay ginawa po nila ang pista ng Paskwa, pinakinggan ang kalooban ng Diyos at tumugon sa Kanya sa bawat hakbang. Kaya nang nilisan nila ang Ehipto, kanila pong nilisan iyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, sila din ay nagkaroon ng pagrereklamo sa Diyos at dinala sila sa bundok Sinai. Pinili ng Diyos ang mga Israelitang ito. Kanyang sinabi sa bundok Sinai sila ay kanyang pinili. Kanilang mararanasan ang habag at biyaya ng Diyos.
Pagkatapos sa kanilang paglalakbay, ay sinamahan sila ng apoy at ng ulap na mula sa Panginoon. Ngunit mula pa lang sa Paskwa, panahon ng Paskwa o kaya pagdiriwang ng Paskwa, sila na ay nakikinig sa Diyos at dapat silang tumugon lalo na sa pagkakakilanlan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sa Leviticus, makikita natin na sa pamamagitan ng mga handog at pagtutubos at paghingi ng tawad sa Diyos, tayo ay kanyang bibigyan ng pagkakataon na maging maharlikang paring muli. Ayon Ayon sa mga signo, sa mga pagkakataon, naroon po ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang probisyon. At ngayon sa chapter 24, dahil ang Diyos ay namamalagi kasama ng kanyang mga likha, mababasa ang panalangin ni Moses. Ang Diyos ay namamalagi kasama ng kanyang mga likha. At kanya pong ginamit ng Diyos ang apoy at ulap upang samahan ng mga Israelita, at dito malalaman din ng iba na siya nga ay tunay na banal na Diyos. Alam na ng Diyos na napakaraming mga pagsubok lalo na sa Kanaan. Alam ng Diyos ang lahat ng itong, kaya naman kanya pong ipinangako ang kanyang pagsama at pagtulong sa kanyang mga likha.
Dapat na seryosohin ang kabanalan ng Diyos, ang paghahandog sa Kanya, ang pagdulog sa Kanya, purihin siya, laging alalahanin ang mga panahon na Kanyang itinalaga, at siya ang patuloy na sasama sa atin. Ngayong umaga sa kabanatang ito po ay may kinalaman din sa anumang ibinahagi ni Minister Boaz tungkol sa kung paano po natin mapapanatili ang integration ng panloob at panlabas ng uri ng paglilingkod. Nakikita ng Diyos ang atin pong mga puso. Kung tayo po ay maghahandog ng mga handog pang kasalanan, hindi lamang po ito tungkol sa pagpapataw ng ating kasalanan sa mga ihahandog na baka o kaya tupa. Hindi lang po basta-bastang paglilipat sa mga handog na ito. Dahil alam po ng Diyos ang bawat kasalanan na atin pong hihinga ng tawad. At para sa mga kasalanan na hindi po natin hihinga ng kumpisal, alam din po ng Diyos. Ngunit kung tayo ay maghahandog lamang ng mga kaloob sa Diyos at hindi talagang hihingi ng tawad mula sa kaloob-looban natin, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Dahil nakikita ng Diyos ang lahat. Kamakailan lamang ay inihanda ko po ang pagtuturo ng 4 na ebanghelyo. Sa aking pagbabasa ng mga liburong ito, nakita ko kung paanong ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay sumasagot sa mga Pariseo at Saduceo dahil alam niya kung ano ang kanilang iniisip, alam niya kung ano ang intensyon at motibo ng kanilang mga puso. Dito makikita po natin ang Panginoon, nakikita po niya kung ano ang ating naiisip at ano ang nilalaman ng ating puso. Ngunit sa kabanatang ito, ang integration na makikita po natin ay may kinalaman sa tabernakulo o kaya sa dakong banal. Naroon ang paghahandog ng pari ng mga kaloob. Ang Diyos ay nabubuhay pong kasama o kaya ay namamalaging kasama ng mga Israelita. At ang paraan upang mapanatili ang kabanalan sa tabernakulong ito ay pareho sa kung anong dapat na gawin sa panlabas na templo. Ang Diyos ay mayroon pong pakialam lalo na o kaya kanya pong tinitingnan lalo na ang kabanalan ng kanyang templo o ng kanyang mga piniling tao. Hindi lang po pinipiling purihin ng Diyos sa panahon ng araw ng pamamahinga. Pagkus naroon din po ang kabanalan, pagpiling mabuhay ng may kabanalan araw-araw bilang dilikha o bilang piniling bayan ng Diyos. Minsan hindi po natin alam kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Ngunit ang integration na ito ay tungkol din po sa paglago ng ating buhay.
Ngunit ang Diyos ay nanamamalagi po sa atin pong mga puso. Ang nais ng Diyos ay tayo ay lumago sa puso, sa espiritu, sa espiritual na buhay, dapat po tayong lumago. Ngunit maaaring sa atin pong mga buhay, dapat po tayong maging responsable sa atin pong mga aksyon. At hindi po dapat na ibinabaling ang mga ito sa iba. Ang bawat isa ay dapat na maging responsable sa kanya-kanyang buhay. Dito mababasa po natin ang tungkol sa kabanalan na dapat mangyari sa santuario ng Diyos, na makikita po dyan ang menorah o ang ginintuang lampara. At si Aaron, ang mangangalaga nito, dapat na magpailaw nito araw-araw mula umaga hanggang gabi. Si Aaron ang in charge dito. Sabi sa verse 2, magdala kayo ng purong langis mula sa pinikang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan, para patuloy itong magninga sa presensya ng Panginoon. Ang pagsindi ng lampara, hindi lamang po iyon ang responsibilidad ni Aaron. Pagkus sinabi po dito na ang purong langis ay dapat na magmula sa mga Israelita. Maaring magtataka po tayo, sila ay naninirahan sa ilang, ngunit paanong mayroon silang sariwang olibo? Ngunit dito natin makikita na ang probisyon ay nagmumula sa Panginoon. Siya mismo ang pinanggalingan ng mga olibong ito na dapat nilang gamitin sa pagpapailaw ng lampara. Halimbawa, maaaring may mga pagkakataon na sa kanila pong paglalakbay ay nakakita sila ng hardin ng mga olibo, o kaya mayroon silang nakita na mangangalakal at siyang pinanggalingan ng mga olibong ito. Kung kaya naman ang responsibilidad ng pagpapailaw ng lampara ay para kay Aaron, ngunit ang mga handog na katulad ng ginagamit ng olibo ay mula sa mga Israelita. At ito ay naipasa sa bawat henerasyon. Pagkatapos sa tabernakulo ay mayroon pong 4 na antas ng mayroon pong 4 na patong ng tela, kung hindi mapapailawan ang lamparang ito ay magiging napakadilim ng dakong banal ng toldang tipanan. Sunod sa verse 6 hanggang 9,
Ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng tinapay ay napakarami at parang napakabigat, katulad ng itlog, harina, dito sinasabi ng Diyos na ang lahat ng kanyang probisyon ay kanya pong ibinibigay sa Israelita. Nabanggit po dito ang tungkol sa mga tinapay na dapat ihahandog sa presensya ng Diyos. Ito ay para sa mga pari at ng kanyang pamilya para sila ay mayroon pong makain sa kanilang paglilingkod. Ipinapakita po nito na Diyos ang nagbibigay probisyon sa kanyang mga likha mula noon hanggang ngayon. Alam ng Diyos ang bawat nating pangangailangan. Ang pagkain ay napakahalaga. Mula pa lang sa Hardin ng Eden ay naroon na ang probisyon ng Diyos. Siya na ay lumikha ng napakaraming mga gulay, mga prutas, mga bagay-bagay na maaari nilang kainin. Dahil ang nilikha ng Diyos ay tao at hindi alipin. Hindi po siya lumikha ng tao para lang mayroong mga laga ng kanyang mga likha. Bagkus ay binigyan din po sila ng karapatan na kainin kung ano man ang naroon. Kaya naman ganoon din po sa mga Israelita sa kanila pong pag-alis, ang pagkain ay napaka halaga. Alam po ng Diyos ang pangangailangan ng mga Israelita at ang anumang kanilang ninanais. Dito, nabanggit na ang mga tinapay ay dapat na maihanay, ilalagay sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon, ihahanay ng 2 hanay, tig-6 sa bawat hanay. Lalagyan ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. At ang insenso ang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Kung wala po ang Panginoon, ang lahat marahil ay namumuhay na lamang ng ayon sa kanilang kalooban at ang kabanalan na mula sa Panginoon ay tila magiging biro. Ang Diyos na lumikha ng mundo ay ayon po sa Espiritu, ngunit mula pa noon ay inilagay na ng banal na Espiritu, ay inilagay na ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin. Ito'y tila pananahan ng Panginoon sa atin pong mga buhay at tayo ay kanyang tinutulungan upang tayo ay mabago.
Ngayon, mula verse 10 hanggang 22, sinabi po dito na mayroong isang tao na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Siya ay nakipag-away sa isang Israelita sa kampo at nilapastangan ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala siya kay Moses at ikinulong siya hanggang sa malaman kung anong kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Maaring bilang isang Ehipsyo ay mayroon po siyang mataas na katungkulan di tulad ng mga Israelita na mga alipin sa Ehipto. Maaari po nating ihalin tulad ito. Kumbaga, mayroong isang tao na nanggaling sa Vietnam at sa Vietnam ay meron po siyang mataas na estado sa buhay. Ngunit pagdating sa US ay hindi naman ganon kataas ang kanyang estado sa buhay dahil ang mga naroon ay halo-halong mga tao na. Katulad din po ito na nangyari sa isang tao rito sa kwento ng kanyang ama ay isang Ehipsyo at ang ina naman ay Israelita. At ang kanyang ina ay mula sa tribo ni Dan. Ang tribo ni Dan ay masasabi po natin na parang baka ahas dahil sa kanila pong pagtungo sa Kanaan. Ang tribo ni Dan ang unang tribo sa tribo ng Israel, sa lipi ng Israel na lumikha ng Diyos-Diyosan. Kaya naman para pong ang tribong ito ay laging mayroong kadiliman sa kanila. At ganun din ang nangyari sa taong ito, mula din po siya sa lipi ni Dan. At ang pangalan ng kanyang ina ay sinulat pa dito. Shelomit. Aking iniisip bakit po naisulat ang pangalan ng babaeng ito. Pagkatapos naisulat din na siya ay nakipag-asawa sa isang Ehipsyo para po itong pagpapakita ng tracing roots o kaya paghanap ng pinanggalingan. Dahil ang lalaking ito ay parehong mula sa lipi ng Israel at lipi ng Ehipsyo, at ngayong nagkaroon siya ng problema, ito ay dahil mayroon po siyang komplikado na pinanggalingan. Pagkatapos ay mula din po siya sa lipi ng Ehipto, kung kaya naman ang uri ng pamumuhay ng mga taga-Ehipto ay kanya ding natanggap. Ito po ay tungkol sa kabanalan na dapat mayroon ng tao sa pagsunod sa Diyos. Hindi lamang po ito tungkol sa pagsasabi ng bagay na nakakapinsala sa kapwa, kundi pinapakita din po nito ang nasa puso ng tao, intensyon at motibo sa tao. Ngayon, dahil sa ginawang ito ng taong ito, kailangan niyang harapin ang paghuhusga na nagmumula sa Panginoon.
Pinapakita lamang po nito na ah, kahit sa pakikinig pa lamang ng mga salita na naglalapastangan sa kapwa, ito pa rin po ay nagdadala ng karumihan. Sa Section 1, meron po tayong tinatawag na vacuum cleaner na mula sa kalangitan. Dahil ang nais ng Diyos, tayo po ay matanggalan ng kahit anumang bahid, karumihan at kasalanan. Dito ang nangyari sa lalaking naglapastangan ay dinala po siya sa harap ng mga kongregasyon at naparusahan sa lahat ng mga tao. Kailangan niyang harapin ang pagkakasala at ang paghuhusga na kasama nito. Sinabi po dito na kapag sinaktan ng sino man ang kanyang kapwa, kailangan saktan din siya katulad ng ginawa niya. Kung binali ang buto ng iba, babaliin din ang buto. Dinukot ang mata, dudukutin ng mata. Binungi ang ngipin ng iba, bubungin din ang ngipin niya. Ngunit hindi po ito dahilan upang maging bayolente o kaya paghihiganti, dahil hindi rin po itong kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal na Diyos at ang atin pong mga buhay ay dapat nakakitaan ng kabanalan na ito mula po sa ating puso, sa mga intensyon, sa uri ng pamumuhay. Atin pong purihin ang Panginoon sa kanyang buhay na salita. Panginoon, naway pakalinisin mo ang amin pong mga puso, ang amin pong mga buhay. Panginoon, hindi kami karapat-dapat, ngunit kami ay iyong pinili. Tulungan mo kami na huwag kalimutan ang iyong kabutihan, ang iyong habag at biyaya. Panginoon, naway tulungan mo kami ay tumitingin sa iyo, ikaw ay aming pinupuri at sinasamba.
Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay narito na dumudulog sa iyo ngayong umaga. Hindi lamang po ito para dumalo, bastang dumalo. Hindi lamang po para umawit. Bagkus, Panginoon, narito ka, pinapaalala mo sa amin. Lalo na sa libro ng Leviticus, hindi mo lamang kami basta binibigyan ng mga batas o kaya mga tuntunin. Bagkus ay nais mong ipakita sa amin ng iyong buhay, ang iyong espiritu, na ang Diyos na amin pong hinaharap ngayon ay espiritu. Ngunit ikaw ay Diyos na maaari po naming makasama, maaari po naming makaugnayan, makausap, isang tunay at banal na Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na dumulog sa iyo. Mga kapatid, atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na buhay, Diyos ng Espiritu. At dapat ka naming purihin ayon din sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, atin pong buksan ang ating mga bibig at tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil ang iyong banal na espiritu ay amin pong nakakasama upang kami ay magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyo. Hindi lamang po ito pagbabasa ng mga batas at mga tuntunin, mga panuntunan na mayroon ka, bagkus ikaw ay narito at ikaw ay patuloy na nangungusap sa amin pong mga buhay. At ikaw ay mayroong pakialam sa amin dahil kami ay iyong minamahal. Kami ay iyong minamahal. Upang ayon sa Espiritu, ay makita din po namin ang aming kapintasan, ang aming karumihan, ang aming mga kasalanan. At kami ay maging banal sa iyong harapan. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap at pinapasalamatan. Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, ramdam po namin ang kapayapaan. Ramdam namin ang iyong presensya. Hindi lamang po sa Biblia, ngunit nararanasan namin ang iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging mga pari, mga Levita sa 611. Ngayon, maaari po tayong tumulog sa Diyos at siya sa atin ang atin pong mga buhay kung ang atin po bang baga ibinibigay sa Diyos ay banal. Ang atin po bang mga ipinagkakaloob sa Diyos ay puno ng kabanalan.
tayo po ay dumudulog madalas sa Diyos ng mayroong dahilan, motibo at intensyon, at madalas ay hindi po ito ayon sa kabanalan o kaya sa kadalisayan, dahil ang gusto lang natin ay ang magkaroon ng mga biyaya. Tayo ay nagmumukhang mabuti dahil lamang gusto nating humingi sa Diyos o kaya may mga gusto tayong maranasan mula sa Kanya. Ngunit ang nais ng Diyos ay hindi lamang po tayo gagawa ng mga bagay-bagay para makita o para maranasan siya. O dahil lamang sa takot na makagawa ng mali. Ngunit dapat nating tandaan na ang nais ng Diyos ay tayo po ay maging masaya, Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin na ang lahat ay mula sa iyo. Minsan, sa ating pagdulog sa morning devotion, maaaring ang ating motibo ay hindi dalisay na pumupunta lamang dahil alam natin na dapat tayong maglingkod. Dahil lamang sa ministry o kaya paglalagay ng pagsa-sign up, ngunit Panginoon, patawarin mo kami upang ang amin pong olibo, langis na ibinibigay sa iyo ay maging dalisay. Panginoon, tulungan mo kami na sa amin pong pagdulog sa iyong simbahan, sa aming pag-iilaw ng lampara, patawarin mo kami, O Diyos, kung may mga pagkakataon na ginagawa namin ito dahil gusto lamang naming makita kami ng iba, magkaroon sila ng pakialam sa amin. Ngunit Panginoon, ito ay mga kahinaan, mga kapintasan na hindi karapat-dapat. Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, naway tulungan mo kami na sa amin pong pagdulog sa iyong presensya, ito ay para makita ang iyong kabutihan. Panginoon, nakikita po namin ang iyong kabanalan. Nakikita po namin ang iyong liwanag. At ang bawat araw, dapat kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na mas lumapit pa sa iyo. Nais naming tumulog sa iyo. Panginoon, aking inaamin na hindi po ako dalisay sa pagdulog sa iyo. Na sa tuwing nakakakita po ako ng paghihirap, pagsubok, nais kong makinig ng iyong mga salita, ngunit may mga pagkakataon na hindi po ito mula sa kadilisayan.
Panginoon, Banal na Espiritu, naway tulungan mo ako dahil ako ay isang Levita. Ngunit maaaring sa aking paglilingkod sa iyo, naglilingkod lamang ako dahil ako ay dumudulog sa pangumagang debosyon dahil ako ay Levita. Ngunit alam ko, Panginoon, na hindi po ito ang dapat na intensyon na dapat mayroon ako. Dahil katulad ng sinasabi mo, O Diyos, minamahal mo ako hindi dahil sa anong kaya kong gawin, ngunit mahal mo ako dahil ako ay iyong anak. Panginoon, patawad. Dahil bilang Levita ay hindi rin ako naglilingkod ng tama at banal at dalisay. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong pag-ibig, O Diyos, ay kaya naming isuko sa iyo ang bawat kapintasan, ang bawat karumihan. Ang amin pong mga buhay ay hindi kompleto, ngunit dahil sa iyo, Panginoong Jesus, kami ay maaaring makadulog at maaari ka naming maharap. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagsasabi sa amin na kahit anumang mga limitasyon na mayroon kami sa amin pong mga buhay, ngunit kayo pong sinasabi sa amin na iyong presensya ay naritong kasama namin. Iyong sinasabi sa amin na kami ay iyong minamahal. Sa kabanatang binasa po natin, nabanggit ang tungkol sa tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Ito ay pagpapakita ng Panginoon na ang kanyang probisyon ay atin pong makakasama. Kaya naman ngayon, mga kapatid, kung sa tingin ninyo, kayo ay mayroong mga kakulangan, mga pangangailangan, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa inyong dibdib dahil ang Diyos natin ay tunay na Diyos. At siya ay patuloy na ibibigay kanyang probisyon sa atin, hindi lamang po sa panahon ni Aaron, kundi maging din po sa panahon natin ngayon. Tayo po ay dumulog sa Diyos, manalangin sa Kanya. Tayo po ay manalangin sa Diyos, dumulog sa Kanya,
at nang maipagkaloob niya sa atin ang lahat nating pangangailangan. Inihahanda po ng Diyos ang lahat para sa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama po natin at patuloy na nananahan sa atin. Ang kanyang kaligtasan, probisyon ay laging sapat para sa atin. Panginoon, maraming salamat sa iyong probisyon para sa amin sa pinansyal man o sa kalusugan. Lagi mo kaming tinutulungan. Ngunit Panginoon, ngayon nais naming isuko sa iyo ang lahat naming mga pangamba, lalo na sa mga panahon po na ito. Amin pong ipinapanalangin ng aming pamilya ang kanilang mga pangangailangan. Diyos amang nasa langit, maraming salamat. Sa salita ngayong umaga, makikita po natin ang kalooban ng Diyos. Maaari po nating ibahagi o kaya gamitin po natin ang atin pong mga bibig upang magbigay pagpapala, magsalita ng pagpapala sa iba.
Tayo po ay tumayo at atin pong purihin ng Diyos. Ngayong umaga sa kabanata na atin pong binasa, sinasabi po dito na mayroong lipi o kaya mayroon sa Israel ang nagkasala sa Diyos. Sa atin pong pagharap ng ating kasalanan sa harap ng Diyos, walang sino man ang makakatakas mula sa pagpaparusa ng Diyos. Ngunit ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng uri ng kabanalan na hindi lamang nakikita sa labas ng ating buhay, kundi maging sa atin pong kaloob-looban. Ngunit paano po natin ito gagawin? Dapat po tayong manatili sa presensya ng Diyos. Upang tayo po ay magkaroon ng seguridad, dapat po nating seryosohin ang atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Banal na Espiritu nawa ang magbigay sa atin ng kalakasan. Aminin ang atin pong bawat pagkukulang. At nang hindi po tayo laging tumatakbo palayo sa ating kasalanan o kaya laging nagtatago dahil sa kasalanang ito. Hindi na po dapat tinatago ang sarili, bagkus ay hilingin ang tulong na mula sa Panginoon upang tayo po ay maging integrated. Kaya pa sa pagharap po natin sa Diyos na napakabanal, katulad ng pagharap po natin sa mga ating otoridad, dapat tayo maging integrated. Panginoon, tanggalin mo ang bawat naming pagdadahilan ang karumihan sa amin. At tanggalin ang bawat kadiliman sa amin. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami upang makilala pa namin ang aming mga sarili. Dahil kami ay iyong mga likha, kami ay mahina, ngunit naway tulungan mo kami na tanggapin ang aming mga sarili. At nang malaman namin, Panginoon, din kung gaano kami kabanal, dapat na maging banal sa iyong harapan. Yakapin ang iyong uri ng kabutihan at kabanalan. Tulungan mo kami na higit pang makalapit sa iyo. Naway magkaroon kami ng uri ng kabanalan na nagmumula sa iyo upang kami ay makadulog sa iyo.
Panginoon, kailangan ka namin, naway tulungan mo kami. Higit mo pa kaming tulungan. Panginoon, narito kami na nagnanais na dumulog sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makadulog sa iyo mula Tuesday. Maraming salamat, O Diyos, dahil marami pa rin sa amin ang nabibigyan ng pagkakataon na paglingkuran ka. Atin pong itaas ang ating mga kamay at nang tumanggap ng pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na ang purong olibo ay atin pong ihandog sa Diyos at ang mga ito ay karapat-dapat na tayo ay dumudulog sa pangumagang debosyon dahil gusto natin ang kalooban ng Diyos. Naway pagkaloob ng Diyos ang bawat ninyong pangangailangan at magkaroon ng kasapatan. Kayo ay aking pinagpapala upang maging pagpapala din kayo sa iba. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa inyong pakikipag-ugnayan sa iba kahit na may mga tao na magkakasala sa iyo, sa ngalan ng Panginoong Hesus ay kakayanin ninyong magpatawad. Naroon ang pagpapahalaga mula sa puno ng buhay na siya ninyong ipapamuhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pagpalain ng Diyos ang inyong mga puso at anumang papasok sa inyong mga puso ay puno ng kabutihan, ng pagpapasalamat at lahat ng mga bagay na inyong sinasabi ay puno din ng habag at biyaya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay magiging integrated. Ang presensya ng Panginoon ay patuloy na sasama sa inyo. At saan man kayo magtungo, naroon ang kasiyahan. Saan man kayo magtungo, naroon ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.